Isang kapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin kung paano nga ba maglingkod sa Panginoon or yung meaning na bishop. So sa translation, bishop is a term used in interchangeably with pastor, overseer, and elder to refer to the main governing office of local church in the New Testament. So, 1 Peter chapter 5 verse 1 to 2 ang sabi rito. So I exhort the elders among you as a fellow elder and witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight not under compulsion but willingly, as God would have you, not for shameful gain but eagerly. So sa Tagalog, ngayon bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi ng kalwalhati ang ihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang mga kawan ng Diyos na nasa inyong mga pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahahalay na pakinabang kundi may sigasig. So punta tayo sa unang katuruan. Sabi rito, sa panahon natin. Pero tandaan natin. so balik tayo sa unang katuruan ng sabi rito. In the New Testament, the terms bishop, pastor, and elder refer to the same office. So kasi sa panahon ngayon merong hierarchy na merong papa, merong cardinal, merong obispo, merong pari, merong mga normal na tao lang ganon. So kumbaga sinasabi sa New Testament na lahat daw tayo na lahat daw iyon ay iisa. So kumbaga walang mataas, walang yung mas banal sa kanila. Sinasabi doon na yung mga hierarchy na iyon ay iisa lang, ay parehas lang. So sa ikalawang application, sabi rito, the Bible teaches the priesthood of all believers. So sinasabi rito, tayong mga tao, tayong lahat ay pari. Sinasabi rito, tayo ay kaparian. Tayong mga tao, lahat tayo ay pari. So kailangan nating maging priesthood. So kumbaga tinuturo sa New Testament na lahat tayo ay dapat nagdi-disciple. Lahat tayo ay nagtatrabaho bilang pare. Share ng word of God or nagdi-disciple ng mga tao, ganon. So kumbaga walang hierarchy. Walang mas mataas sa atin, walang mas banal sa atin dahil tayo ay normal na tao lang. Dahil yung iba pastor, yung iba pare, yung iba bishop. So kumbaga sinasabi rito na tayo ay pantay-pantay lang. Tayong lahat ng tao ay pare at lahat ng tao ay may karapatan. Lahat ng tao ay pwedeng mag-disciple or pwedeng magbahagi ng salita ng Diyos. So sa ikatlong teaching ang sabi rito, Christian must serve God in various altar. So sinasabi kasi dito na yung mga, kunyari, kaya kasi nagiging mataas yung tingin, kaya kasi nagiging iba yung tingin sa mga pare, sa mga pastor, sa mga bishop, ganon. Kaya kasi lagi silang nasa simbahan. Lagi silang nasa bahay, sambahan. Pero ang tinuturo dito na tayong mga tao ay merong ibang altar. Tayong mga tao ay may iba't ibang lugar kung saan natin pwedeng pagsilbihan ang Panginoon. So, syempre, yun nga, yung mga pari, yung mga pastor, sa simbahan sila, sa altar sila nagseserve sa God. Pero hindi dahil ikaw na normal na tao na, yun nga, syempre, hindi mo control yung oras mo, marami kang ginagawa sa labas, marami kang ginagawang mga obligasyon, ganon. So, ibig sabihin, kokonti yung oras mo sa pagsisimba or kokonti yung oras mo na pumunta sa bahay-sambahan. Pero hindi ibig sabihin nun na, kumbaga na parang etchopera ka na. Hindi ibig sabihin na parang na hindi mo na pwedeng paglingkuran yung Panginoon. So, kung sinasabi rito, meron tayong iba't ibang altar na kung ikaw, engineer ka, yung construction site, altar mo yon. Dapat sa lugar na yon mapagsilbihan mo ang Panginoon. Kung ikaw janitor ka, sa floor na yan, altar mo yan. So dapat sa floor na yan, pinagsisilbihan mo ang Panginoon. So yun nga, kung paanong paraan, yun nga,
bilang tagapaglingkod ni Lord, bilang nagsisilbi sa Panginoon, ginagawa mo yung best mo. So, ikaw na, for example, janitor ka, syempre gagawin mo yung trabaho mo ng malinis, gagawin mo yung trabaho mo ng pulido. And yung mga ganun na paggawa, or yung mga ganun na bagay, ay pwede yung tawagin or pwede yung gawing paraan para paglingkuran ang Panginoon. So, yung kung teacher ka, ang altar mo ay yung school. So, maging teacher ka na nagsiserve kay God. Maging teacher ka na kumbaga binibigay mo yung best mo dahil nga naglilingkod ka. Yung binibigay mo yung best mo sa pagtuturo dahil nga naglilingkod ka kay God. So, punta tayo sa unang application. Sabi rito, paano ba natin ito maya-apply sa ating mga buhay? Sabi rito, seek a church where you are empowered to serve. So, marami kasing tao, maraming simbahan na, may mga simbahan, na kumbaga, okay na sa kanila, magsimba ka lang ng 2 oras sa isang linggo, pumunta ka lang sa simbahan, okay na, magbigay ka lang ng donation, okay na. Pero, ang sabi rito, ang kailangan nating hanapin ay yung simbahan na nire-require tayo. I mean, hindi naman pala nire-require. Na, kumbaga, minomotivate tayo na mag-serve. Minomotivate tayo na paglingkuran ng Panginoon. Hindi lang nabibilang dun sa pagsisimba mo linggo-linggo, sa 2 oras mo linggo-linggo. So, kung bang humanap tayo ng church na magmo-motivate sa atin na paglingkuran ang Diyos sa araw-araw. So, sa ikalawang application ng sabi rito, seek a church where you can be held accountable. So, marami kasi mga tao na akala nila pag nagsimba, yun na yun. Akala nila, pumasok simbahan, nakinig ng lecture ng pastor, ng pare, nakinig ng sermon, yun na yun. So, kumbaga sinasabi rito na dapat accountable tayo. Dapat maghanap tayo ng church na magpaparealize sa atin na tayo ay accountable, na hindi ka lang binabantay, o kumbaga hindi ka lang mabait kapag nagsisimba ka. Hindi ka lang mabait kapag nasa loob ka ng simbahan. Sinasabi rito dapat accountable ka. Na paglabas mo ng simbahan, lahat, kung sino ka at kung yung mga gagawin mo ay kumbaga yung mga gagawin mo paglabas mo ay accountable ka dapat. Ay dapat kumbaga yun, iniisip mo na hindi ka gagawa ng mali, hindi porket nasa labas ka na ng bahay, kumbaga hindi porket nakapagsimba ka na, bara-bara na ulit yung buhay mo. So dapat accountable tayo sa mga ginagawa natin. Iniiwasan natin na gumawa ng masama, ganun-ganon. So sa ikatlong application, sabi rito, seek a church that aligns more closely with the New Testament. So sa Old Testament kasi maraming mga tradisyon, maraming mga nakagawian na kung ano-ano. And sinasabi rito, dapat hanapin natin yung church na mas New Testament. Kasi sa New Testament, mas nagpo-focus lang sila. Or kumbaga mas focus yung New Testament sa kung paano paglilingkuran ang Diyos sa araw-araw na buhay mo. So kumbaga walang kung ano-anong ginagawa, kung ano-anong mga nakagawian. Kumbaga ikaw na buhay na tao, buhay mo pang araw-araw, meron kang chance, meron kang opportunity na paglingkuran ng Panginoon kahit na nasaan ka man. So, yun lamang po, napakarami ko natutunan sa araw na ito. Glory to God.